Pag-usapan natin yung tungkol sa China. China. Bakit ba ito yung gusto kong itap? O mga kababayan, eto na. Isisingit na po yung China. Aba, Epifanio Labrador Ang galing ng intelligence mo. Saan ka nakakakuha ng mga ganyang info? Parang mas malupit ka pa sa FBI ng Amerika, mga CIA Ba't ang galing mong makasagap ng mga balitang yan? Daig mo pa yung mga Coast Guard at mga Philippine Navy natin na tagapagtanggol ng ating teritoryo. Tapos, isisingit mo yung China na kasangkot ang Iglesia ni Cristo. Kasama si Marcoleta. Grabe, tignan yung mga kababayan ang kagaguhan ng taong ito. Tignan natin. Ngayon, may kinalaman po kasi ngayon at may kinalaman po talaga pala, ang Iglesia ni Manalo na kulto. Kung maalala ninyo, noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na isa ring diablo, tinulungan po ng bansang China itong si Rodrigo Roa Duterte. At syempre, alam naman natin, di ba, na merong kasunduan ng China at si Rodrigo Roa Duterte na ibigay ang bansang ito o ipasakop ang bansang ito sa bansang China. Pero hindi po nagtagumpay si Rodrigo Roa Duterte dahil binuking po siya agad. Agad siyang ibinuking, isa na po sa nagbuking sa kanya, si Senador Antonio Trillanes, na tumatakbo ngayong mayor ng Caloocan City, na kung saan mahal na mahal ng mga taga Caloocan, bagamat hindi siya taga doon. Dahil alam nila Halata ka na. Itong ating minamahal na Senador Antonio Trillanes ay totoong makatao, Grabe, makabansa, at talagang mayroong paninindigan. Aba! Ngayon, dahil sa palpak at hindi nagwagi si Rodrigo Roa Duterte na matulungan ang China na masakop ang bansang ito, alam niyo ba na nag-alok ng trilyones ang China sa Iglesia ni Manalo na diablo? Grabe mga kababayan. Pati China daw sinuhulan daw ang Iglesia ni Cristo ng trilyon hindi milyon, hindi bilyon trilyon. Grabe ka, Epifanio Labrador. Paano ka gumagawa ng script mo? Meron bang binibigay na script sa'yo? O ano? Mas magaling ka ba sa direktor ng pelikula? Grabe ka, Epifanio Labrador. Ayan mga mahal kong mga kababayan. Matindi po itong mga bagong banat ni Epifanio Labrador. Grabe Di ba? Nung nakaraang video natin umamin na binabayaran siya at meron siyang amo para siraan ang mga pamilya Duterte. At sinama din ang Iglesia ni Cristo at kung ano-anong mga gawa-gawang kwento niya. Ngayon mga kababayan, mas matindi ito. Dahil ang China, sinama na niya, mga kababayan. Ang mga iniindorso doon ng Iglesia ni Cristo ay mga mandarambong daw at mga magnanakaw. Alam niyo mga kababayan, marami siyang binanggit na mga politiko na inindorso ng Iglesia ni Cristo. Lahat daw ay magnanakaw. Nakakalimutan mo yata, Epifanio Labrador, na yung ipinagmamalaki mo na tumutulong sa'yo ay pinagkaisahan din ng Iglesia ni Cristo para iboto. Kaya nga nanalo 'Di ba yung Uniteam? Si Sara Duterte, inindurso daw ng Iglesia ni Cristo, isang magnanakaw. Baka nakakalimutan mo, Epifanio Labrador, kaya nanalo yung Uniteam dahil sa Iglesia ni Cristo.
At matindi pa ito mga kababayan. Isinama ang China na sinasabi niya trilyon daw ang binayad sa Iglesia ni Cristo para masakop ang Pilipinas. Aba, matindi ka Epifanio Labrador. Talagang pati China hindi nakaligtas sa mga matatalas mong mga pananalita. Mga kababayan, pakinggan po natin itong mga pasabog ni Epifanio Labrador na talagang mararamdaman mo na talagang kwento lang talaga at isang paninira lamang ito. Mga kababayan, pakinggan po natin kung gaano ka-animal itong taong ito. Sa mga na-scam nito, ewan ko na lang kung nagtitiwala pa kayo sa taong ito. Pakinggan po natin gaano ka siraulo at gaano ka baliw ang taong ito. Ngayon, gusto ko munang batiin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa ating programa. At syempre yung mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan ay talagang sumusuporta po sa inyong lingkod Epifanio Labrador at maging sa ating mga talagang Epifanio supporters. Wow! Lalagi pong nananalangin. Wow! Nananalangin para sa kanya. Kumbaga nagbibigay lakas loob sa inyong lingkod Epifanio Labrador. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, siyempre hindi natin pwedeng kalimutan at unang-una talaga sa lahat, sa sitwasyon ko ngayon na nakakatulong sa akin ngayon talaga, higit sa lahat ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Wow, binati! At siyempre ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre ang ating sobrang napakabait talaga na asawa ng ating minamahal na Pangulo, First Lady Lisa Araneta Marcos. O mga kababayan, bungad pa lang halatado ng may kinakampihan. Matindi talaga Pero malaya siya mga kababayan na kung sino ang kakampihan niya. Kasi kalayaan niya yan kung sino yung kakampihan niya Pero sana wag kang gagawa-gawa ng kwento Epifanio Labrador. Tignan natin mga kababayan kung gaano kawalang iya ang taong ito. Pati China, isasama niya mga kababayan. Talagang wala siyang bukang bibig, kundi siraan si Marcoleta at ang pamamahala. Talagang tignan niyo po mga kababayan. At siyempre, isama na rin natin sa ating pagbati yung mahuhusay, magagaling at mga tapat at talagang matatapang na mga congressman o mga mambabatas dyan sa Kamara. Especially si Congressman Acop, Congressman Abante, Congressman Dan Dami ang binate, Congresswoman Franz Castro, marami pang iba. So lahat sila ay talagang mahuhusay, matatapang at talagang makabansa na kung saan ang iniisip po ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko magagalit na naman sa akin dito yung ating best friend, itong si Eduardo Manalo, na isang mongoloid na talagang mga kababayan talagang hinayupak ang taong ito tinatawag pa niyang best friend ang ating mahal na ka Eduardo Manalo. Kaya Epifanio Labrador, sige, magsaya ka lang. Isang araw, mababartolina ka sa ginagawa mo. Leader ng reliyong Iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po Iglesia ni Cristo kasi sa totoo lang, alam nyo, sa araw-araw po nating pagbablog dito, marami po ako nakakausap na ang dami palang tumiwalag na, Hindi sila itiniwalag. Sa aking pagkakala, maraming tumitiwalag, hindi itiniwalag. Pinapalabas lang po. Baka malihis yung mga yung mga wala sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Dahil kada linggo, araw-araw mga kababayan, may dinodoktrinahan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. May mga natitiwalag pero yan yung mga nagkasala. Kada linggo po mga kababayan, may mga natitiwalag, pa isa-isa po yan. Dahil nasa loob ako ng Iglesia ni Cristo, alam ko po yung mga nangyayari.
Mga natitiwalag, pa isa-isa po yan. Ang mga sumasanib sa Iglesia ni Cristo, libo-libo po. Kada linggo, araw-araw po mga kababayan, merong pumapasok sa Iglesia ni Cristo dahil nakikita po nila ng Iglesia ni Cristo ay talagang nagniningning sa mga aral, tapat sa mga doktrina, taliwas sa mga sinasabi ni Epifanio Labrador na libo-libo daw ang natitiwalag. Kada linggo po mga kababayan na merong mga binabanggit na natitiwalag pero pa isa-isa, dalawa, tatlo mga kababayan, pero hindi laging merong natitiwalag. Kung meron man mga kababayan, yan yung mga napatunayan na nagkasala, na hindi sumusunod sa mga doktrina po. Marami pong mga bagay-bagay na talagang ikatitiwalag mo kung isa kang pasaway sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi nyo pa maintindihan kasi nga wala po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Subukan nyo pong pumasok po. Kahit magman-man lang po kayo. Subukan nyo pong pag-aralan po ang doktrina po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kayo po ang magpapatunay. Maluwag po at bukas po ang pintuan ng mga kapilya kung gusto nyo pong magpadoktrina. Para patunayan nyo kung totoo ba ang mga sinasabi ni Epifanio Labrador. Na libo-libo ba ang umaalis sa Iglesia ni Cristo. Nagkakamali kayo. Parang baliktad. Libo-libo ang mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, kung meron mang naaalis, yan yung mga pasaway na hindi sumusunod sa aral ng banal na kasulatan na tinitiwalag po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan pa natin itong mga kasinungalingan ng taong ito, mga kababayan, na isang bayaran. Ito pa ba ang paniniwalaan nyo sa mga nabudol nito, mga kapatid at mga kababayan, na pinerahan, nakwartahan ng mga followers niya? Magtitiwala pa ba kayo sa taong ito? Paiba-iba yung statement. Mamaya galit sa amo niya. Mamaya pupurihin niya. Mamaya magpapasalamat. Mamaya galit na naman, mga kababayan. Ito ba ang pagtitiwalaan ng mga tagasunod dito? Ay, Diyos ko, Lord. Kasi ng Iglesia ni Manalo na Diablo na itiniwalag nila. Pero ang totoo, bawat taon, mas marami pala marami palang tumitiwalag dahil sa hindi nila nagugustuhan na pamamaraan ng Iglesia ni Eduardo Manalo na kulto. No? So, mayroong nagchat-chat sa akin, sa akin ng tanang buhay nila, ang kanilang karanasan. Sabi, may iba pa, kausap ko na 6 months lang sila nung sila ay talagang nabautismuhan na at naging totally Iglesia ni Manalo na, umalis na sila dahil nakikita nila tila hindi Iglesia ni Cristo yung napasukan nila, kundi parang isang mafia, parang isang... Mga kababayan, ako nga po mga mahal kong mga kapatid, nung nabautismuhan po ako, mga kababayan, 1996 pa. Isipin nyo, 1996 pa ako nabautismuhan. Ako po, aaminin ko sa inyo, nung wala pa ako sa Iglesia ni Cristo, yung mga magulang ko, mga Iglesia ni Cristo, yung bahay po namin, tabi po ng Iglesia Katolika. Siyempre, dahil kabataan ko noon, inaasar ako ng mga kaklase ko. Pag sasamba po ako, inihila po nila ako sa simbahan po nila. Nahahatak po ako. Pero napag-isip-isip ko po, nung kinumpara ko po yung aral sa Iglesia ni Cristo saka sa kinagisnan ng mga magulang ko, kakaiba po talaga. At yung mga kaibigan ko mabisyo, mangiinom ng alak, kung ano-anong mga bisyo na pinapasok sa katawan. Pero ako, mga kababayan, sa awa po ng Panginoong Diyos,
ni sigarilyo, ni alak, na kahit anong ikakasira ng katawan po natin sa mga bisyo na nandito sa sanlibutan, wala po ako. Tignan nyo naman po ang kinahinatnan ng buhay ko, mga kapatid at mga kababayan. Ako ba'y napariwara dahil iglesia ni Kristo ako? Nakapag-asawa po ako ng kapatid na iglesia ni Kristo dahil iglesia ni Kristo din ako. Mabait, maganda. Binigyan kami ng isang anak na gwapo, na mala Dieter Ocampo, na mala Coco Martin sa kagapuhan, mga kababayan, na manang-mana sa nanay. Na manang-mana sa akin. Hindi ko po pinagyayabang yan. Ibig sabihin, mga kababayan, na yung mga sinasabi po ni Epifanio Labrador na ang mga iglesia ni Kristo ay masasamang tao, pariwara ang buhay. Ikumpara naman natin sa itsura mo sa itsura ko, Epifanio Labrador. Ang kasuotan ko ay talagang kagalang-galang kung ikukumpara sa pagbumuka mo. Parang hindi ka naliligo at hindi nagpapalit ng damit dahil nakatira ka sa bundok. Yan ba ang sinasabi mong pariwara? Hindi po ako nagmamayabang, mga kababayan. Ikumpara natin siya sa mga kapatid na mga vlogger. Puro disente ang mga itsura. Hindi nagmamaskara. Kita nyo naman, meron ba kayo nakikitang maskara sa mukha ko? Mga kaibigan at mga kapatid, ayon sa kanyang sinasabi, puro kabaliktaran. Puro gawa-gawa lamang, mga kababayan. Yung mga paninira sa aming namamahala, puro kabaliktaran. Na ang mga kinukuha daw sa gobyerno na mga kapatid ay mga siraulo daw, na kasangkot daw sa mga iba't ibang masasamang gawain na binabaliktad ni Epifanio Labrador. Mga kababayan, pakinggan pa natin. Ipinaliwanag ko lang itong kagaguhan ng taong ito, mga kababayan. Itsura mo pa lang, mukha ka ng basahan na ikinuskus doon sa puwet ng kalabaw. Hindi ka rin namin titigilan hanggat hindi ka tumitigil. Isang grupo na kung saan ay talagang nagpapalakas sa kanilang impluensya, nagpapalakas sa kanilang kumbaga reliyon gamit ang kanilang malakultong pamamaraan. So dahil sa nabanggit na lang din natin na kulto, hindi naman nila pwedeng sabihin sinisiraan natin sila. Pati sa Google, mababasa mo pag sinearch mo. Diba? Kaya sinabi kong kulto, unang-una, kung sasabihin natin yung katotohanan dito, talagang alam ng iba yan, maging yung mga ministro, na yung original na Iglesia ni Cristo noon na nakarehistro nung wala pang World War II, yun yung tunay. 1914, July 27, sa'yo na nanggaling yan. Diba? Ikaw na nagsabi na ang tunay na Iglesia ni Cristo ay naitatag nung unang digmaan. Tignan mo, paiba-iba ka ng statement. Tapos ngayon, hindi na tunay na Iglesia ni Cristo na sinasabi mo na iglesia ng mga kulto, iglesia ng mga igling na kung anong ginagamit mo na termino na ikaw lang yung nakakaalam. Paiba-iba ka ng statement. Tignan pa natin yung kagaguhan ng taong ito. Bibirahin din kita. Kagaya ng ginagawa mo, susupalpalin ko yung nguso mo. Kasi gaya ng ginagawa mo, araw-araw, pinipirahan mo at ginagatasan mo ang Iglesia ni Cristo. Dahil pag hindi mo kinontent ang Iglesia ni Cristo, wala kang views. Susupalpalin ka talaga. Kasi binabantayan namin yung kilos mo. Lahat ng vlog mo, nire-review namin kasi yan, iniipon po namin yan. Para meron kaming ebidensya na pag inisyu na ang warrant of arrest mo, hindi ka na makakapalag. Sa ngalan ng batas, sa mga paninirang puri mo, pang-aalipusta mo, at pangbabastos mo sa aming namamahala, meron kang haharaping batas
meron kang nilabag na batas. Meron kang kaso na haharapin. Sabi ko sa iyo, hindi din kita tatantanan. Sinabi ko yun yung tunay, yung mga tunay na iglesia ni Cristo na naniniwala sa kanya at sumusunod sa kanya, hindi na tunay. So dyan sa iglesia ni Manalo, merong mga iglesia ni Cristo dyan na tunay. Tunay. Kaya nga, yung iba dyan, dismayado talaga sa pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo. Ang iba, hindi lang makaalis dahil iba palang patakaran dyan. Kapag tumiwalag ka, sisiraan kanila. Kapag tumiwalag ka, lalong-lalo marami ka ng alam sa kanila, talaga. Alam mo mga mahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga walang alam sa Iglesia ni Cristo. Dito po mga mahal kong mga kababayan, sa mga kapatid alam po ito. Ang totoo mga kababayan, malaya ka pong umalis sa Iglesia ni Cristo kahit anong oras mo gugustuhin. Hindi ka pipilitin sa mga aral na pinapatupad sa Iglesia ni Cristo. Kung ayaw mong mag-stay sa loob ng Iglesia ni Cristo, malaya ka pong aalis. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Hindi ka po pipilitin kung gusto mong mag-stay. Halimbawa, pipilitin ka mag-stay. Hindi ka pipilitin. Malaya po ang bawat kapatid na labas-pasok po sa Iglesia ni Cristo. Kung meron mang mga tinitiwalag, yan po yung mga nagkasala. Dahil sa mga ginagawa po na hindi po ayon sa banal na kasulatan. Halimbawa po, pag-aasawa po ng sanlibutan, pag hindi Iglesia ni Cristo ang inasawa mo, titiwalag ka. Nagsama kayo ng hindi kasal, ititiwalag ka. Wala pa sa hustong gulang, nagkajowa na, tapos sa buntis. Tinatawag po yan na binhi sa amin. Tiwalag po ang mga yan, pati magulang. Kung merong tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, itinitiwalag. Ganun po kahigpit sa Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, hinuhubog ang tunay na pagkatao. Dahil po, dito lamang sa Iglesia ni Cristo makakakita na talagang pinapatupad ang mga batas na sinusunod po sa Biblia, na utos pa noong mga unang siglo, utos pa ng mga propeta, utos pa ni Moses, utos pa ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan po ang sinusunod. Yan po ang sinusunod na aral sa Iglesia ni Cristo. Bawal ang korupsyon. Halimbawa po isa kang nasa pananalapi at nakitaan ka na may ginagawa kang labag. Kahit piso lang. Nakitaan ka. Kahit sintimo, matitiwalag ka po. Lagi-lagi mong ginagawa tapos hindi maganda yung ginagawa mo at nakitaan ka ng paglabag. Patitiwalag ka po pagka napatunayan kang nagkasala. Yan po ang utos dyan. Marami pa mga kababayan. Marami pang mga bagay-bagay na ikatitiwalag mo pagka hindi ka susunod. Dito po, hinuhubog po ang bawat Iglesia ni Cristo para kang maging mabuting mamamayang Pilipino, law-abiding citizen. Etong kagaya mo, Epifanio Labrador, mga kareliyon mo, online session, bumabatak, kareliyon mo yan. Shabu online tutorial, viral na viral ngayon. Hitit pa more. Baka sa susunod, wala ka nang ma-content, gayahin mo na din. Yan ang mga kareliyon mo. May nakita ka bang mga Iglesia ni Cristo na ganyan? Ma-snatcher, karnaper, anong mga reliyon ng mga yan? Kareliyon mo, Epifanio. Supalpal ka lagi sa akin, Epifanio Labrador. Sila sabi ko sa'yo. Yung mga pinaparatang mo, wala sa hulog. Puro gawa-gawang kwento na sinabi lang ng amo mo na wala ding alam. Tatakutin ka ng ganito, ganyan, magkakakaso ka ng ganito, ganyan, kagaya na po nangyari ng mga nakaraang mga taon pa, yung mga ministro na gusto na sanang umalis sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Ano nangyari? Yung iba kinidnap.
Di ba? Kinidnap nila. Kinidnap. Alam mo, Epipanyo, yung mga sinasabi mo ng mga ministro na tiniwalag, yan yung mga gumawa ng mga iskandalo, gumawa ng pagkabahabahagi sa Iglesia ni Cristo. Gusto nilang sirain po ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Inalis po sila kasi ayaw po ng pamamahala na merong bulok na kamatis na parang ikaw lang. Parang sa isang kumpanya may nagnakaw. Aalisin po yun. Aalisin po ng bossing yun. Aalisin ng leader yun. Ang pamamahala po sa Iglesia ni Cristo mahigpit talaga. Pag gagawa ka ng kasalanan, hindi po yun maintindihan ng gaya ni Epipanyo na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ang mga batas na pinapatupad sa Iglesia ni Cristo. Dahil yan ay nasa Biblia. Epipanyo Labrador. I-search nyo, mga ministro ng Iglesia ni Cristo kinidnap. I-search nyo yan. Sabi, pag wala kayong na-search, titigil na ako dito. Diba? Tinakot. Yung iba nga, nag-abroad pa eh. Diba? Kasi nga, dahil sa takot. Dahil sa malamapia na galawan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa China. China. Bakit ba ito yung gusto kong itap? O mga kababayan, eto na. Isisingit na po yung China. Aba, Epipanyo Labrador Ang galing ng intelligence mo. Saan ka nakakakuha ng mga ganyang info? Parang mas malupit ka pa sa FBI ng Amerika, mga CIA Ba't ang galing mong makasagap ng mga balitang yan? Daig mo pa yung mga Coast Guard at mga Philippine Navy natin na tagapagtanggol ng ating teritoryo. Tapos, isisingit mo yung China na kasangkot ang Iglesia ni Cristo. Kasama si Marcoleta. Grabe, tignan yung mga kababayan ang kagaguhan ng taong ito. Tignan natin. Ngayon, may kinalaman po kasi ngayon at may kinalaman po talaga pala, ang Iglesia ni Manalo na kulto. Kung maalala ninyo, noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na isa ring Diablo, tinulungan po ng bansang China itong si Rodrigo Roa Duterte. At syempre, alam naman natin, di ba, na merong kasunduan ng China at si Rodrigo Roa Duterte na ibigay ang bansang ito o ipasakop ang bansang ito sa bansang China. Pero hindi po nagtagumpay si Rodrigo Roa Duterte dahil binuking po siya agad. Agad siyang ibinuking, isa na po sa nagbuking sa kanya, si Senador Antonio Trillanes, na tumatakbo ngayong mayor ng Caloocan City, na kung saan mahal na mahal ng mga taga Caloocan bagamat hindi siya taga doon. Dahil alam nila halata ka na itong ating minamahal na Senador Antonio Trillanes ay totoong makatao, grabe, makabansa, at talagang mayroong paninindigan. Aba! Ngayon, dahil sa palpak at hindi nagwagi si Rodrigo Roa Duterte na matulungan ang China na masakop ang bansang ito, alam niyo ba na nag-alok ng trilyones ang China sa Iglesia ni Manalo na Diablo? Grabe mga kababayan. Pati China daw sinuhulan daw ang Iglesia ni Cristo ng trilyon hindi milyon, hindi bilyon trilyon. Grabe ka, Epipanyo Labrador. Paano ka gumagawa ng script mo? Meron bang binibigay na script sa'yo? O ano? Mas magaling ka ba sa direktor ng pelikula? Grabe ka, Epipanyo Labrador. Isipin mo, saan mo nakukuha yung mga detalyeng yan? Sino ang gumagawa para sa'yo? Ang galing mo naman, isa kang henyo. Tindi mo pati China talagang
makagawa ka lang ng kwento sinisirkel mo talaga. Ang galing mo, no? Mantakin mong China magbabayad sa Iglesia ni Cristo. Aba, matindi para daw ibigay ang Pilipinas sa China para sakupin. Matindi ka, Epifanio Labrador. Baka pati China makita ka ng Chinese bigla kang sapakin sa ginagawa mo. Pag nakita ka ng Chinese, sapakin yung mukha mo. Baka magkabungi-bungi ka. Isipin mo, pati China dinadamay niya, mga kababayan. Hindi ako maka-China, ha? Hindi ako pro-China. Pero kung makagawa ng kwento, baka pati Chinese pag nakita ka, tadyakan ka sa mukha Magkaduling-duling ka sa pagkatabingi ng mukha mo sa sobrang sapak sa'yo ng Chinese Mga kababayan, tignan nyo naman ang utak nito. Paano pagtagpi-tagpiin yung mga istorya na talagang halatang gawa-gawa lamang. Matindi ka, Epifanio Labrador. Baka isang araw makasalubong ka ng isang Chinese tadyakan yung mukhang burat at hindi mo talaga tanggapin mo yung mga salita ko na talagang magra-rhyme talaga na parang mga bara na sasampal sa'yo, na para kang sinuntok ni Manny Pacman, na sobrang hilo mo nakakita ka ng mga bituin na paikot-ikot sa ulo mo Tignan nyo naman mga kababayan at mga kapatid, paano gumawa ng kwentong ito? Paano gumawa ng isang kwento? Ngayon, bakit ba ang Iglesia ni Manalo ang gustong bakit ba ang Iglesia ni Manalo ang nilapitan ng China para ituloy yung kanilang plano na sakupin tayo? Kasi ganito, nakita kasi ng China na dito sa ating bansa, kapag mayroong Iglesia ni Manalo, karamihan dyan, mga minamahal ko mga kababayan, kumbaga, pag may Iglesia ni Manalo, may mga politikong kayang-kaya nilang ipanalo. Kaya nga sila ang nilalapitan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Di ba? So, ganito. Nakita kasi ng China na kung ang Iglesia ni Manalo ang kanilang magiging kasabwat para masakop nila ang bansang ito, madali. Dahil pwedeng gamitin ng Iglesia ni Manalo yung kanilang impluensya, yung kanilang pamamaraan para maraming mga politiko na mahahalal na kontrolado nila. Sana makuha ninyo. Nakita ng China na kung ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ang mahahalal ng pagka-mayor, congressman, at gobernador, at iba pa, maaring makontrol ito ng bansang China dahil sa kanilang nagiging usapin o transaksyon. Halimbawa, kapag ang mga tao ng Iglesia ni Cristo, katulad ni Marcoleta, congressman, tatakbo ng senador, ayon sa akin nakalap na impormasyon, tutulungan ng China, babudgetan ng China, itong mga politiko na under o nasa ilalim ng kapangyarihan ni Eduardo Manalo. Katulad ni Marcoleta at ang iba pang mga politiko na membro ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, pagka yung mga membro, kasapi ni Rodrigo Roa Duterte ay nanalo, mas mapapalakas ngayon yung puwersa ng China. Dahil sa nagtutulungan na ngayon si Rodrigo Roa Duterte at yung reliyong kulto ni Eduardo Manalo.
Pag napalakas nila yan, yung mga kalyado ni Duterte nalagay sa mga posisyon, yung mga tao, mga membro ng Iglesia ni Cristo nalagay sa posisyon, madali na para sa kanila na ibigay sa China itong bansa natin o ipasakop sa China itong bansa natin. Matindi ka, Epifanio Labrador, ano? Paano mo pagtagpi-tagpiin yung mga kwento mo? Pati China, isiningit mo sa issue mo, sa paninira mo sa Iglesia ni Cristo. Alam mo, Epifanio Labrador, at sa mga tagasunod nito na mga tanga na mga bobo, tanggapin nyo po itong opinion ko po. Ito naman po talaga yung totoo. Pagkatapos na mapagkaisahan ang isang politiko sa panahon ng eleksyon, ay wala na pong pakialam ang Iglesia ni Cristo. Manalo o matalo, wala na pong pakialam dyan ang pamamahala. Ang mahalaga, natupad po ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo na pagkakaisa. Yan lang naman po ang sinusunod na nasa katwiran Yan po, na wala na pong pakialam kung manalo o matalo, basta maiboto po yan at napagkaisahan po ng pamamahala at ng buong Iglesia ni Cristo, okay na. Wala na pong pakialam dyan ang pamamahala. Anong sinasabi mo na pupunduhan ng China ang mga politiko na iniindurso ng Iglesia ni Cristo? Napakawalang yamo naman. Saan ka nakakuha ng mga ganyang kwento mo? Alam mo, Epifanio Labrador, magpakita ka lang ng ebidensya kung mapatunayan mo na totoo, na merong mga papel, tapos harap-harap sa korte, at kung mapatunayan mo, ako yung unang magtatanggol sa'yo. Ako yung unang sasaludo sa'yo na kung mapatunayan mo, sasama kami talaga sa'yo, sasama na kami sa'yo kung totoo. Pero kung wala, sabi ko sa'yo, kulang pa na pumasok ka sa Bartolina. Mga kababayan at mga kapatid, di ba? Alam mo, Epifanio Labrador, lagi kong ang sinasabi sa'yo, magbagong buhay ka na. Kaming mga Iglesia ni Cristo, hindi ka namin kilala ng personal. Nagpakilala ka lang dahil binastos mo ang aming leader na minamahal po namin. Binastos mo ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo na pinaparatangan mo na kami ay isang masamang tao sa lipunan. In general yan na sinasabi mo na lahat ng mga nagtatrabaho na Iglesia ni Cristo ay masasamang tao na tinatawag mong kulto ang aming reliyon. Na kung ano-anong mga sinasabi mo na paninira na wala ka namang mapatunayan. Binayaran ng trilyon ang Iglesia ni Cristo ng bansang China para sakupin ang bansa natin. Hindi mo ba alam kung sino ang nagbenta ng West Philippine Sea? Baka nakakalimutan mo. Yung mga pinagtatanggol mo dyan, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Panahon pa ng mga nakaraang administrasyon yan. Meron ng mga issue dyan na talagang yung mga kareliyon mo ang tunay na nagbenta at mga traidor sa bayan, treason. Yung mga binabanggit mo, yung mga tinutukoy mo, binabaliktad mo yung sitwasyon Tignan mo, 'di ba? Dami mong binabanggit sa vlog mo na mga pinapaboran mo, yung mga idolo mo na sila yung makabayan, tunay na nagmamalasakit sa mga Pilipino. 'Di ba? Kitang-kita naman na meron kang pinapaboran yung mga tinutukoy mo.
hindi mo pinapaboran eh. Talagang isa kang scammer na manloloko talaga. Isa kang uri ng isang diablo na nagkatawang tao na talagang para gumawa ng kaguluhan, sirain ng kaisahan ng Iglesia ni Cristo, kinasangkapan ka. Alam mo, Epifanio Labrador, ito nang masasabi ko, kung nagawa nyong sirain ng KOJC, yung kanilang spirit, hindi nyo magagawa sa Iglesia ni Cristo. Subukan nyong gawin sa Iglesia ni Cristo para kayong nagtampo sa bigas. Alam nyo mga kababayan, ibang klase yung panahon ngayon na pati reliyon pinapakilaman nila. Tignan nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, mataas ang paggalang sa mga reliyon. Ngayon mga kababayan, talagang ibang klase yung panahon ngayon. Wala silang respeto.